sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Bawat magigiting na mandirigma ay mayroong iniingatang mahal sa buhay. Bunga nito, bawat sumasabak sa digmaan ay mayroong mga pangarap na sana'y muling makabalik sa kanilang tahanan. Subalit ano ang iyong gagawin kung ang iyong kalaban ay ang iyong mahal sa buhay? Ang kanila bang pagkatalo ay magiging iyong kagalakan? Tunghayan natin ang isang pangyayari na ating matatagpuan sa 19 na kabanata at 20 kabanata ng 2 Samuel. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang iyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako upang tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay makikita natin na nabawi ni David kay Absalom ang kanyang kaharian. Nabahira ng labis na paghihinagpis ang tagumpay na ito dahil sa pagkamatay ni Absalom. Ito ay mababasa natin sa 1 hanggang 6 na talata ng 2 ng Samuel, Kabanata 11. Ang balita tungkol sa kamatayan ni Absalom ay labis na dinamdam ni David. Isa itong patunay ng labis na pagmamahal niya sa anak. Kaya't gayon na lamang ang kanyang kalungkutan nang mabalitaan niyang patay na si Absalom. Ganito rin ang kanyang kalungkutan at paghihinagpis noong namatay ang kanyang anak kay Bathsheba. Kung inyo pang naaalala, dumating noon ang pagkakataon na nagkasakit ang kanilang anak ni Bathsheba. Nag-ayuno at nanalangin si David para sa kanya. Ngunit nang marinig niya na ang bata ay patay na, naligo siya at nagbihis at sumamba. Hindi ito naunawaan ng kanyang mga lingkod dahil parang walang nangyari sa hari. Ipinaliwanag niya ito at sinabing makakapiling ko siya balang araw. Hindi na siya muli pang babalik sa akin subalit balang araw ay magkikita kami. Alam niya na ang munti niyang anak ay magtutungo sa piling ng Diyos. Subalit nang mamatay si Absalom, labis ang kanyang kalungkutan at paghihinagpis sapagkat hindi niya tiyak kung ligtas ang kanyang anak at magkikita silang muli sa piling ng Diyos. Ganoon din naman bagamat si David ay matatawag na dakilang hari marahil, isa siyang ama na naging pabaya. Naniniwala ako na napag-isip-isip niya ito. Hindi siya naging mabuting ulirang ama sa kanyang mga anak at ang naging buhay ni Absalom ay makapagpapatunay dito. Napagtanto rin ni David na ang lahat ng pagsubok at kaguluhang naganap ay bunga ng kanyang mga kasalanan. Sinabi ng Diyos sa kanya na palaging may mamamatay sa patalim sa kanyang sambahayan dahil sa kanyang kasalanan. At ganoon nga ang nangyari. Ako ay naniniwala na ang isang dahilan ng kanyang matinding kalungkutan ay sapagkat hindi natupad ang kanyang inaasahan. Si Absalom ang hahalili sa kanya sa trono, kaya't hindi niya nagustuhan ang paghihimagsik ng kanyang anak.
Labis na nag-alala si Joab sa kalungkutan ng hari, kaya't sinawatan niya ito. Basahin natin ang una at ikalawang talata. May nagbalita kay Joab na ang hari na nanangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom, kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Ang araw sanang iyon ay araw ng pagdiriwang sapagkat nagtagumpay sila sa digmaan. Ngunit para kay David, hindi ito matatawag na tagumpay. Sa halip, ang araw na iyon ay araw ng pagluluksa at pagtangis. Malaki ang naging epekto nito sa mga sundalo na kagagaling lamang sa digmaan. Hindi rin nila naramdaman ang tunay na tagumpay sapagkat ang kanilang hari ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang anak. Ayon sa 3 talata, lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Dapat sana ay masayang umuwi ang mga kawal, subalit pagkatapos nilang magtagumpay dahil sa naging kalagayan ni David ay para silang naging talunan sapagkat namatay si Absalom at ito ay labis na dinamdam ng hari. Ayon sa 4 na talata, tinakpan ng hari ang kanyang mukha at malakas na nanangis na sinabi, "Absalom anak ko, o Absalom anak ko." Kahangahangang pag-ibig ng ama sa isang anak. Tunay na madadama mo ang labis na pagmamahal ni David kay Absalom sa talatang ito. Sa kabila ng hindi pagiging mabuting ama at hindi maayos na pag-aasikaso sa anak, mahal naman niya ito. Si Joab ang dapat sisihin sa kamatayan ni Absalom. Hindi matanggap ni David ang pagkamatay ng anak. Subalit ako ay naniniwala na ayon na rin sa bulong-bulungan ng marami, alam niyang si Joab ang may kasalanan ng lahat. Ngunit bilang bihasa at matalinong hari, ayaw na niyang palalain pa ang mga pangyayari. Sa kabila ng lahat ng mga pangyayari ay mayroon pa ring lakas ng loob na humarap si Joab sa harip. Kung ano ang kanyang layunin ay basahin natin sa mga talatang 5 at 6. Ganito po ang sinasabi. Pumasok si Joab sa silid at sinabi sa hari, "Sa araw na ito, inilagay ninyo sa kahihiyan ang inyong mga lingkod na nagligtas sa inyo, sa inyong mga anak, mga asawa at aliping asawa. Ang namumuhi sa inyo, ang inyong inibig at ang winalang halaga ay ang mga nagmamalasakit sa inyo. Kaming inyong mga pinuno at mga kawal ay hindi na ninyo inintindi. Matamis pa yata sa inyo, ang kami ay masawing lahat, basta't buhay lamang si Absalom." Maliwanag na mas ninais ni Joab na iligtas ang lungsod ng Jerusalem kaysa sa buhay ni Absalom. Subalit ayon sa naging reaksyon ni David, maliwanag na mas nanaisin pa niyang siya na lamang ang mamatay kaysa ang anak. Ito ay isang kamangmangan para kay Joab sapagkat kung nagkaroon lamang ng pagkakataon noon si Absalom ay tiyak na papatayin niya ang ama. Sa talatang 8 hanggang sa huling talata ng Kabanata 11 may makikita natin na muling naibalik kay David ang kaharian. Basahin po natin ang 8 talata. Dahil dito, tumayo ang hari at naupo sa may pintuan ng lungsod. Nang malaman ito ng mga kawal, sila ay nagsilapit sa kanya, samantalang nagkawatak-watak ang mga Israelita at nag-uwian sa kani-kanila. Gulong-gulo ang isip ng mga kasamahan ni Absalom ng panahong iyon. Hindi nila akalain na ganoon ang hahantungan ng lahat. Napatay ang kanilang pinuno na nanguna sa paghihimagsik. Sa kabilang banda naman ay nadatnan ang hindi nila inaasahan. Sa halip na pagsasaya at pagdiriwang ay kalungkutan at paghihinagpis ang kanilang nakita sa hari. Ganoon pa man, kinausap ni Joab ang hari at nagtungo si David sa may pintuan ng lungsod upang malaman ng kanyang mga sundalo ang kanyang pasasalamat sa kanilang katapatan. Basahin po natin sa talatang 9 hanggang 10 ang naging usap-usapan sa buong lupain tungkol sa katatapos na digmaan. At ganito ang naging usapan sa buong lupain. Iniligtas tayo ni Haring David sa lahat nating kaaway at pinalaya sa mga Filisteo. Ngunit dahil kay Absalom, napilitan siyang umalis. Kinilala nating hari si Absalom, ngunit siya ay napatay sa labanan. Bakit hindi pa natin pabalikin ang dati nating hari? Hindi malaman ng mga kasamahan ni Absalom ang gagawin. Dahil dito ay nagpasya sila na mas mainam kung pabalikin na lamang nila ang dati nilang hari. Ayon sa talata 11, ang usapang ito ay kumalat sa buong Israel at umabot sa pandinig ni David. Kaya't sinugo niya ang mga saserdoteng Sadok at Abiatar upang sabihin sa mga matatanda sa Huda, bakit wala pa kayong ginagawang hakbang upang magbalik ang hari sa palasyo? Ipinapakita lang talatang ito na maging salipi ni Huda na nasa panig ni David ay nadadama ang hinanakit sa mga ginawa ni Absalom.
Subalit ito ay hindi nagustuhan ni David kaya't sila ay kanyang pinagsabihan. Basahin po natin ang mga talata 12 hanggang 14. Kayo'y mga tunay na laman at dugo ko. Bakit nahuhuli pa kayo sa paghahangad na ako ay mapabalik doon? At ipinasabi naman niya kay Amasa, ikaw ay tunay kong laman at dugo. Ikaw ngayon ang hinihirang kong pinuno ng hukbo sa halip na si Joab. Tinanggap ng buong galak sa Huda ang balitang ito, kaya't ipinakaon nila si Haring David at lahat ng mga kasama niya. Ayon sa mga talatang ito, pinagpasyahan ng lahat na si David ay maibalik sa kanyang trono. Ganito ang mga sumunod na pangyayari sa mga talata 15 hanggang 17. Pumunta na nga sina Haring David at mga kasama sa Ilog Jordan. Nagtipon naman ang mga taga-Huda sa Gilgal upang salubungin siya at samahan sa pagtawid sa ilog. Isa sa sumalubong kay David ay si Simei, anak ni Gera na taga-Bahurim. Ang taong ito ay Benhamita at nagdudumaling sumama rin sa mga taga-Huda. Kasama niya ang may 1,000 tao na buhat din sa Benjamin. Nagdudumali ring bumaba sa Jordan si Siba, ang alipin ng sambahayan ni Saul, kasama ang kanyang 15 anak na lalaki at 20 alipin. Kung inyo pang maaalala, si Simei ay umalipusta kay David nang siya ay umalis ng lungsod. Subalit sa pagkakataong ito, nais niya na siya ang unang sasalubong sa kanya. Sa kabila ng lahat ng mga pangyayari at pagkukulang ng mga taong naghimagsik sa kanya, makikita pa rin natin kay David ang tunay niyang kalooban. Basahin po natin ang mga talata 18 hanggang 21. Ganito po ang sinasabi. Nagsiliban sila sa kabila ng ilog upang tulungan sa pagtawid ang sambahayan at gawin ang anumang iutos niya. Nang tatawid na lamang sila sa Jordan, nagpatira pa sa harapan ng hari si Simei. Sinabi niya, sana'y limutin na ng inyong kamahalan ang kasamaang ginawa ko sa inyo nang kayo'y umalis sa Jerusalem. Patawarin na po ninyo ako sa lahat ng ito. Kinikilala ko pong nagkasala ako sa inyo ng labis. Kaya po naman nangunguna ako sa mga liping tagahilaga upang sumalubong sa inyong kamahalan. Bagamat siya ay nabuhay sa digmaan at marami nang namatay sa kanyang mga tauhan, makikita pa rin natin kay David ang kababaang loob. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa talatang 22. Nagsalita ang hari. Sino bang humihingi ng payo ninyo, mga anak ni Sarvia? Bakit ninyo ako pinangungunahan? Ako ngayon ang hari ng buong Israel at isinusumpa ko, walang sinumang mamamatay sa Israel ngayon. Sa kabila ng mga nagawa ni Simei laban sa kanya, ay hindi inisip ni David ang paghihiganti. Sinabi niya na, bakit ko pag-aaksayahan ng panahon ang ganoong bagay? Ako ang hari ng Israel. Sapat na kay David na ibinalik ng Diyos ang kanyang tungkulin. Bakit ko ba kailangang pag-aksayahan ng panahon si Simei? Bakit ko pa siya papatayin? Wala namang magandang ibubunga kung ito ay kanyang gagawin. Marami sa mga mananampalataya ngayon ang pilit binibigyang pansin ang maliliit na bagay. Hindi nila makalimutan ang mga nakaraan at patuloy na gumugulo sa kanilang isipan. Kaibigan, ikaw ba ay pinagpapalan ng Diyos at marahil ay maraming mabibigat na suliranin? Marahil mayroong kang mga kagalit. Pakiusap ko sa iyo, nakalimutan mo na iyon. Ang mahalaga sa lahat ay ang iyong paglilingkod sa Diyos. Mamuhay ka na malaya sa maliliit na bagay at maglingkod ka sa Kanya. Basahin natin sa talata 23 kung ano ang pasya ng hari tungkol sa pagkakasala ni Simei sa kanya. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos sinabi ng hari kay Simei, nangangako akong hindi ka mamamatay. Ang huling pasya ni David para sa kanya ay hindi siya parurusahan. Katunayan ni sa isip ay wala siyang balak na magiganti. Bukod kay Simei ay mayroon pang sumalubong sa kanya. Basahin natin ang 24 na talata. Si Mephiboset na apo ni Saul ay sumalubong din sa hari. Mula nang umalis ito hanggang sa magbalik na matagumpay, hindi nagsapin sa paa si Mephiboset ni nag-ayos ng balbas o nagbihis ng kanyang damit. Hindi sumama sa paghihimagsik si Mephiboset dahil sa katapatan at paghanga nito kay David. Naging matapat siya sa hari. Mula nang mangyari ang paghihimagsik, nag-ayuno siya at ipinanalangin si David. Hindi ba't napakainang magkaroon ng kaibigan na tulad ni Mephiboset? Subalit sa kabila nito, sa pakiramdam ni Mephiboset ay pinaghihinalaan siya ng hari dahil hindi siya sumama nang lisanin nila ang Jerusalem. Basahin po natin ang kanyang naging dahilan sa talatang 25 hanggang 28. Ganito po ang sinasabi. Nang magkita sila, sinabi ng hari, bakit hindi ka sumama sa akin, Mephiboset?
Mahal na hari, wika niya, alam po ninyong ako'y pilay. Kaya ipinahanda ko po sa aking katulong ang sasakyan kong asno upang sumama sa inyo. Ngunit hindi niya ako sinunod. Sa halip ay nagpunta siya sa inyo at siniraan ako. Kayo po ay makatarungan, kaya gawin po ninyo sa akin ang nararapat. Ang buong sambahayan ng aking ama, ako at ang lahat sa amin ay maaari ninyong ipapatay. Ngunit sa halip, binigyan pa ninyo ang inyong alipin ng lugar sa inyong hapag. Wala na po akong mairereklamo sa inyo, kamahalan. Sa mga talatang ito ay parang sinabi ni Mephiboset sa hari na kung sa inyong akala ay ipinagkanuluko kayo, gawin po ninyo sa akin ang inyong nais. Wala akong karapatan na humingi sa inyo ng anuman. Naunawaan ng hari ang paliwanag ni Mephiboset. Basahin natin ang talatang 29 hanggang 30. Ganito po ang sinasabi. Tumugod ang hari, maliwanag na sa akin ang lahat, Mephiboset. Ang pasya ko'y maghahati kayo ni Siba sa kabuhayan ni Saul. Ngunit sinabi ni Mephiboset, hayaan na po ninyo sa kanyang lahat, yamang kayo'y matagumpay na nakabalik. Ako ay naniniwala na napatunayan ng hari ang katapatan ni Mephiboset. At nagpasya ang hari na maghahati sina Mephiboset at Siba sa naiwang ari-arian ni Saul. Subalit, ang kagalakan ni Mephiboset na makita ang hari na nakabalik sa Jerusalem ay sapat na. Dahil dito ay kanyang sinabi na, hayaan na po ninyo kay Siba ang lahat ng yaman. Kayo ay matagumpay na nakabalik. Sa pangyayaring ito ay may taong nagngangalang Barzillai. Basahin po natin ang talatang 31 hanggang 2 at alamin kung sino siya. May isang taga-Galaad na bumaba mula sa Rogelim at naghatid din sa hari hanggang sa Hordan. Ito'y si Barzillai. Siya'y 80 taon na at napakalaki ang naitulong sa hari noong ito'y nasa Mahanaim pa. Siya'y isa sa kinikilalang mayaman doon, kaya siya ang nagpapakain sa hari. Si Barzillai na taga-Galaad ay isang patriarka mula sa ibang bansa na naging mabuti kay David. Binigyan niya ng makakain sina David 10 ng kanyang mga kawal noong panahon ng paghihimagsik ni Absalom. Dahil doon ay nais naman ni David na gantihan ang kanyang kabutihan. Hinikayat niyang sumama ang taong ito sa Jerusalem. Basahin po natin ang mga talata 33 hanggang 4 tungkol sa sinabi ni David. Bago tumawid ang hari ay sinabi nito, mabuti pa'y sumama ka sa amin sa Jerusalem. Doon ka na tumira sa palasyo at ako ang bahala sa iyo. Sumagot si Barzillai, ang inyong lingkod ay matanda na at hindi ko na kayang sumama sa Jerusalem. Sumagot si Barzillai at kanyang sinabi, matanda na ako at mahina na, malapit na akong mamatay. Maraming salamat na lamang sa inyong paanyaya na tumira sa palasyo. Subalit sa tanda kong ito ay hindi ko na inaasam pa ang ganoong tirahan. Idinagdag pa niya sa talata 35 ang ganito, 80 taon na ako at wala nang panlasa sa mga kalayawan. Hindi ko na malalasap ang sarap ng pagkain at inumin. Wala nang pang-akit sa akin pati malalambing na awitin. Magiging pasanin lamang ako ng inyong kamahalan. Para niyang sinabi na hindi ko na nais na maging dahilan ako sa mga tagumpay na darating sa inyong buhay. Humayo na kayo at pagpalain kayo ng Diyos. Ganito ang kanyang sinabi sa talatang 36. Ihahatid ko na lamang kayo hanggang sa makatawid sa Hordan. Hindi naman ninyo dapat gantimpalaan ako ng ganito. Alam ni Barzillai na si David ay lingkod ng Diyos kaya tinulungan niya ito. Malaki ang tiwala niya sa hari. Ito ang nag-udyok sa kanya upang tulungan si David. Nakalulungkot isipin na naging mabuti si David sa iba, subalit sa kanyang sariling anak ay hindi siya naging mapagpatawad. Kung pinatawad lamang niya kaagad ang kanyang anak nang magkasala ito at nagbalik sa Jerusalem, ay hindi sana umabot sa ganito ang pangyayari. Kung tinanggap lamang sana agad niya si Absalom tulad ng pagtanggap ng ama sa alibughang anak, ako ay naniniwala na naiwasan sana ang paghihimagsik ng kanyang anak. Sa kabanatang 20 ng 2 Samuel ay makikita natin na binibigyang diin ang ilang mga pangyayari. Makikita natin ang muling pag-aaklas, paghihiganti at gutom sa kaharian. Bunga ito ng kanilang pakikidigma sa mga Palestino. Ang kabanatang 20 ay nasusulat ang isa na namang paghihimagsik laban kay David. Sa lahat ng mga pagsubok na naranasan ni David, marahil ay masasabi natin na ito ay parusa ng Diyos. Subalit tulad ng sinabi ng Diyos, patuloy na mayroong mamamatay sa tabak sa kanyang sambahayan. Sa lahat ng mga pangyayari ay wala tayong maririnig mula kay David na paghihimagsik laban sa Diyos. Tinanggap niya ang lahat bilang parusa ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan.
Ang paghihimagsik na ito ay maaring bunga rin ng matinding paninibugho ng mga Israelita sapagkat hindi sila pinatalastasan tungkol sa pagbabalik ni David sa kanyang kaharian. Ito marahil ang dahilan ng paghihimagsik, pag-aaklas na pinangunahan ni Seba mula sa lipi ni Benjamin. Sa unang talata hanggang 7 ng 2 Samuel Kabanata 20 ay makikita natin ang paghihimagsik na pinangunahan ni Seba. Basahin po natin ang unang talata. Sa mga taga-Israel na pumunta sa Gilgal, may isang taong walang dangal na ang pangalay Siba. Siya ay anak ni Bikrim mula sa lipi ni Benjamin. Hinipan niya ang trompeta at sumigaw, "Tayo na, mga kapatid, iwan natin ang David na iyan. Anong mapapala natin dyan sa anak ni Jesse? Umuwi na tayong lahat sa Israel." Si Siba ay tinawag na mula sa Gilgal, na ang ibig sabihin, taong walang dangal. Ang pangungusap niyang ito, ayon sa 2 talata ay, iniwan nga si David ng mga taga-Israel at sumama kay Siba. Ngunit nanatili ang mga taga-Huda at buhat sa Hordan ay inihatid nila si David hanggang Jerusalem. Hindi ko maubos maisip ang kawalang tiwala at kawalang galang ng mga Israelita. Subalit may mga nagsasabi na talagang ganoon sila noon. Hindi pa daw sila sibilisado, kaya mararahas. Ngunit mayroon bang nabago sa tao pagkatapos ng ilang libong taon na nakaraan? Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 7:18. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Dahil sa katotohanan ito, sinunod ng 10 lipi ng Israel ang paghihimagsik na pinangunahan ni Seba. Tingnan po natin kung ano pa ang ibang ginawa ni David nang makarating sila sa Jerusalem. Basahin natin ang 3 talata. Ganito po ang sinasabi. Pagdating doon, ipinakuha ni David ang 10 aliping asawa na iniwan niya upang mamahala sa palasyo. Ipinadala niya sa isang tahanan at doon pinatira at pinabantayan. Pinadadalhan niya ng lahat ng kailangan ngunit hindi na niya sila sinipingan. Kaya't nanatili silang parang mga balo habang buhay. Kung inyong maaalala, sila ang mga babaeng sinipingan ni Absalom ayon sa payo ni Ahitopel. Sa lahat ng mga pagsubok na ito sa kanyang buhay, hindi siya nagreklamo sa Diyos. Alam niya na ang lahat ay bunga ng kasalanan na kanyang ginawa. Hindi natakasan ni David ang bunga ng kanyang mga kasalanan. Matindi ang kaparusahan na kanyang naranasan. Subalit sa kabila nito, mahal pa rin ni David ang Diyos. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay hindi nanlupaypay. Kaibigan, kumusta ka sa oras na ito? Kumusta ang iyong pananampalataya? Matatag pa rin ba ito sa kabila ng mabibigat na pagsubok na dumarating sa iyong buhay? Huwag mo sanang hayaan na ito ay manlupaypay dahil sa kabila ng mga pagsubok ay mayroong tagumpay na nakalaan ng Diyos para sa iyo. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli po kami ay nagpapasalamat at nagpupuri sa oras na ito. Salamat Panginoon sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong banal na aklat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. 104.3 DOA, the station